Alam nyo yung sinasabi nilang ang pamilya ang pinakaligtas na lugar sa mundo? Kasinungalingan. Yan ang pinakamalaking kasinungalingan na narinig ko sa buong buhay ko. Dahil sa loob mismong sarili kong pamamahay, sa aking kwarto nung bata pa ako, na may mamanika sa estante at mga drawing sa dingding, ginawa sa akin ng kuya ko ang isang bagay na kahit demonyo ay hindi makakariplakas na gawin. At ang tatay ko, ang tatay ko, para sa kanya, ang araw ay sumisikat at lumulubog para sa binatang iyon. Hanggang ngayon, sa edad na 73, naririnig ko pa rin ang malaki niyang boses na nagsasabi, "Huwag ka ngang gumagawa ng kwento, bata ka." Gumagawa ng kwento, na parabang ang tiyan na lumaki sa loob ko noong ako'y 14 anyos ay isang imbensyon lang ng isip ko. Ang pangalan ko ay Jessica Razon, pero tawagin niyo na lang akong Lola Jessie. Ipinanganak ako noong 1951, dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Panahon iyon na ang mga bata, wala kang boses, wala kang lugar. At kung babae ka pa, aba, dapat kang manahimik, sumunod, at magpasalamat. Ngayong mainit na hapon ng Enero, habang nakaupo ako sa beranda ng aking simple ngunit marangal na bahay, napagdesisyonan kong ibahagi ang isang kwentong itinago ko ng halos 6 na dekada. Hindi ito magandang kwento, ha? Ito yung tipo na magpapasama ng sikmura mo, yung gugustuhin mong takpan ang iyong mga tainga. Pero kailangan itong ikwento dahil alam kong maraming mabatang babae diyan ang dumaranas ng parehong impyernong pinagdaanan ko na iniisip na nag-isa sila sa mundo. Kung nakikinig ka sa akin ngayon, ay comment mo naman diyan kung taga saan ka. Gusto kong malaman kung gaano kalayo na ang nararating ng kwento ko, kung may matao mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas na sumusubaybay. At kung maaari, paki-like naman po ng video at mag-subscribe na rin sa channel. Dahil bawat like, bawat comment, ay nagbibigay sa aking ng lakas na ay pagpatuloy ang pagsasalita tungkol sa mga bagay na mas gusto ng marami na itago na lang sa ilalim ng banig. Naalala ko pa na parang kahapon lang, ang unang beses na napansin kong mayroong talagang maling-mali sa aming pamilya. Siguro nga 7 taong gulang ako nun. Naglalaro ako ng bahay-bahayan sa aming bakuran nang marinig kong sinisigawan ng tatay ko ang nanay ko sa kusina. Hindi na iyon bago. Palagi naman siyang sumisigaw. Pero iba sa pagkakataong iyon. "Hoy Maria, tigilan mo yang pag-alaga mo diyan sa batang yan. Hayaan mong matuto siya na sa bahay na to. Ako at si Tonyo ang masusunod." Si Tonyo, ang kuya ko. 5 taon ang tanda sa akin. Moreno, matangkat mula papagkabata, at may mga berdeng mata na hindi ko alam kung saan nakuha dahil sa pamilya namin, lahat kami ay may kayumangging mata. Laging sinasabi nga kapitbahay na napakagwapo raw niya na marami siyang sisirain na puso, hindi lang nila alam na ang unang pusong wawasakin niya ay ang sa akin. Ang tatay ko, si Jose Yomar Razon, ay isa sa mga lalaking ipinanganak sa maling panahon. Para sa kanya, ang babae ay para magsilbi, ang lalaki ay hindi umiyak, at ang isang anak na lalaki ay katumbas ng 10 babae. Nagtatrabaho siya sa munisipyo, hindi ko alam kung anong ginagawa, pero palagi siyang umuwi na amoy gin at yosi. Kapag nasa mabuting mood siya, binabalewala niya ako, kapag nasa masamang mood. Nako, kapag nasa masamang mood siya, mas mabuting magtago ka na. Ang nanay ko naman, si Maria de los Santos, isang pangalan na hindi maring majing mas angkop pa ay isang santa. Maliit lang siya, laging nakapusot ng mahigpit ang buhok, at kalyo na ang makamay sa kalalabang damit para sa iba. Sinusubukan niya, kawa-awa, sinusubukan niyang protektahan ako sa paraang kaya niya. Pero laban sa tatay ko, wala siyang magawa. "Manahimik ka na lang, anak," ibubulong niya kapag nagsisimula ng sumigaw si tatay. "Lilipas din yan, lilipas din." Ang bahay na tinitirhan namin ay may 3 silid lang, isang sala na nagsisilbing lahat, isang kwarto para sa mga magulang ko, at isang maliit na kwarto sa likod na para sa amin ni Tonyo. Noong una, noong maliit pa ako, makasundo pa kami. Tinuturuan niya akong umakyat ng puno, mangisda sa maliit na sapa sa likod bahay, at sumipol. Pero habang lumalaki ako, nagbago ang mga bagay. Nagsimula ito ng dahan-dahan.
Isang kamay na malikod dito, isang kakaibang tingin doon. Hindi ko masyadong maintindihan. Bata, di ba? Akala ko normal lang na gustong kuya na yakapin ang kapatid niya ng ganon kahigpit na gustong matulog sa isang kama kahit may sarili naman siyang kama sa tabi. Minsan, papasok ang nanay ko sa kwarto sa madaling araw at makikita siyang nasa kama ko. Tonyo, bumalik ka na sa higaan mo anak, pero palagi siyang may dahilan. Natatakot daw sa kulog, nilalamig, o namimiss niya noong bata pa sila. Ang tatay ko? Nako, ang tatay ko? Tuwang-tuwa. Tingnan mong makapatid o talagang nagmamahalan. Yan ang pamilyang buo. At tatapikin niya ang likod ni Tonyo ng may pagmamalaki. Siya kasi ang perpektong anak. Magaling magbasketball tulad niya, umiinom tulad niya, nakmumura tulad niya, dalawa sa isa, magama na parang isa, makakampi sa lahat. Ako naman, sa kabilang banda, ay ang pabigat. Ang batang babae na ipinanganak noong gusto nilang ang isa pang lalaki. Ang naglalakat na kabiguan. Hindi ito itinatago ngang tatay ko. Ito, pagkakamali lang sa kalkulasyon, sasabihin niya sa mga kaibigan niya habang tinuturo ako. Pero anong magagawa natin? Diba? Ginusto ni Diyos. Ang unang beses na napansin kong may talagang kakaiba ay nung Paskong pagkabuhay. Siguro nga 9 na taong gulang ako. Nakaayos ako, suot ang isang dilaw na bestida na tinahin ng nanay ko. Ang buong pamilya ay nakakatipon, matiyuhin, mapinsan, puno ang bahay. Lahat ay pumupuri sa akin kung gaano raw ako kaganda, kung paano ako nagiging dalaga. Normal, di ba? Bagay ng pamilya. Pero si Tonyo, hindi niya nagustuhan. Nakita ko sa mga mata niya ang biglang galit, ang paraan ng paghigpit niya sa basong ng soft drink hanggang sa mamuti ang mga bukongan daliri niya. Noong pumunta na ang lahat sa bakuran para kumain ng inihaw, hinila niya ako sa isang sulok. Ang ganda-ganda mo masyado, ano? Gusto mong agawin ang atensyon ng iba, hindi ko naintindihan. Atensyon kanino? Tahimik lang naman ako dito sa sulok, kumakain ng tsake. Pero nagpatuloy siya. Akin ka lang, naintindihan mo, akin lang? Ayokong makita kang lumalandi sa kahit sino. Akin? Paanong akin? Hindi nagmamay-ari ang kapatid ng kapatid niya. Pero sa araw na iyon, sa eksaktong sandaling iyon, may nagbago. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay naging iba. Mapang-angkin, mapanganib. At ako, kahit hindi ko palubos na naiintindihan kung anong nangyayari, nakaramdam akong takot. Isang malamin na takot na gumapang sa aking gulugod at nagpabaliktad ng aking sikmura. Sinubukan kong kausapin ang nanay ko. Nay, si Kuya Tonyo, ang weird niya sa akin. Nahuhugas siya nga plato, punong bula ang makamay, ang mukha ay pagod gayang dati. Huminto siya sandali, tiningnan ako, at nakita ko. Nakita kong alam niya na naiintindihan niya, pero nakita ko rin ang takot sa mga mata niya, ang parehong takot na nararamdaman ko. Guni-guni mo lang yan, anak, mahal kang kuya mo. Gusto ka lang niyang protektahan. At bumalik siya sa pahuhugas ng maplato, mas malakas pa kaysa dati, na para bang kaya niyang kuskusin pati na rin ang katotohanan ng pareho naming alam ngunit hindi masabi. Doon ko naintindihan ang isang nakakatakot na bagay. Nag-isa ako. Ang tatay ko ay nasa panig niya, ang nanay ko ay masyadong takot para gumawa ng anuman, at ako, nasa gitna. Isang 9 na taong gulang na babae, na kailangang harapin ang isang halimaw na natutulog sa katabing kwarto. Lalong lumala ang mga bagay. Nagsimula siyang pumasok sa banyo kapag naliligo ako. Nakalimutan ko yung tuwalya, sasabihin niya, pero mananatili siyang nakatayo doon, nakatingin. Magsusuklop ako sa sulok. Susubukang takpan ang sarili ko gamit ang aking mga kamay, pero hindi siya aalis. Ano ba yan? Kuya mo ko. Hindi mo kailangang mahiya sa akin. Nagsimula akong maligo ng may damit. Seryoso, papasok ako sa banyo na may SWAT, itatrangka ang pinto, at huhubarin lang ang damit sa loop ng shower. Kahit ganun, nakakahanap siyang paraan. Sisirain niya ang trangka, sasabihin kailangan niyang gamitin ang banyo ng agaran. Magrereklamo ang nanay ko tungkol sa sirang trangka. Sasabihin ng tatay ko na kasalanan ko, pabaya ako. Ang gabi ang pinakamasama.
Hihintayin niyang makatulog ang lahat at pupunta sa kwarto ko. Noong una, uupo lang siya sa gilid ng kama, hahaplusin ang buhok ko. Ang ganda mo, alam mo ba? Ang pinakamaganda sa pamilya. Makukunwari akong tulog. Pipikitin ko ang aking mga mata. Magdarasal na umalis na siya. Minsan, gumagana. Minsan, hindi. Nung 11 anyos ako, tuluyan nang nawala sa kontrol ang lahat. Kaarawan ko pa man din nun. Nagluto ang nanay kong isang simpleng cassava cake. Kumanta kami ng happy birthday, kaming apat lang. Walang kaibigan, walang party. Binigyan ako ang tatay ko ang isang lumang manika na hindi ko alam kung saan niya napulot. Nasa edad ka na para tigilan ang mga kaartehang to, sabi niya, pero heto na. Si Tonyo naman, binigyan akong kwintas. Isang mumurahing kwintas na plastik, yung nga nabibili sa bangketa. Pero grabe kung makapaksremo niya. Para sa pinakamaganda kong kapatid. At niyakap niya ako sa harap nilang lahat. Isang yakap na masyadong matagal, masyadong mahigpit. Naramdaman ko ang kamay niyang gumapang sa likod ko, huminto sa lugar na hindi dapat. Tiningnan ko ang nanay ko, desperado. Umiwas siyang tingin. Nang gabing iyon, pumasok na naman siya sa kwarto ko, pero sa pagkakataong ito, iba na. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya tumingin. Dalagita ka na ngayon, bulong niya sa tainga ko. Oras na para matuto kang ilang bagay. Nanginginig ako ng sobra na yumanik ang kama. Sinubukan kong sumigaw, pero tinakpan niya ang bibig ko, manahimik ka. Pag sumigaw ka, isusumbong kita kay tatay na nilalandi mo yung anak ni Mang Berto sa panaderya. Alam mo kung anong gagawin niya sa'yo. Alam ko, siyempre, alam ko, nakita ko siyang bagbugin ang nanay ko nang wala sa oras. Minsan, nginitian lang ni nanay yung delivery boy ng tubig at isang linggo siyang may pasa. Isipin mo na lang kung anong gagawin niya. Sa akin kung isipin niyang nagpapakatakam ako sa malalaki sa kanto, gayang sabi niya. Kaya nanahimik ako. Kinagat ko ang unan at nanahimik habang ginagawa, ngkuya ko ang mabagay na hanggang ngayon ay hirap akong isatinig. Masakit. Sobrang sakit na akala ko mamamatay na ako. Pero ang sakit sa katawan ay balewala kumpara sa sakit sa kaluluwa, sa kaalamang nangyayari iyon at walang tutulong sa akin. Kinabukasan, hirap akong maglakad. Napansin ni nanay, siyempre. Jessica, bakit ka ika-ika? Nag-imbento ako na nahulog daw ako. Hindi na siya nagtanong pa. Pero nung hindi nakatingin si Tonyo, pinahiran niyang mertiolet ang masugat ko. Nanginginig ang mga kamay niya, tahimik na tumutulo ang luha sa kanyang mukha, pero wala siyang sinabi. Hindi siya kailanman nagsasalita. Mula ng gabing iyon, naging kalakaran na. 2, 3 beses sa isang linggo, minsan higit pa. Hihintayin niyang makatulog ang lahat at pupunta siya. Natutunan kong lumipat. Kahanga-hanga kung paano nakakatakas ang isip natin sa katawan kapag kinakailangan. Ini-imagine ko na lumilipat ako, na isa akong ibong malaya sa kalangitan, na nasa kahit saang lugar ako maliban doon sa kamang iyon, na may bigat sa ibabaw ko. Patuloy na itinuring ng tatay ko si Tonyo bilang pinakamagaling. Sabay silang lumalabas papunta sa inuman, sabay umuwing lasing at kumakanta. Ito ang anak ko, isisigaw niya para marining ng buong kapitbahayan. Tunay na lalaki, hindi tulad niyang si Jessica, walang kwentang babae. Ako naman ay unti-unting nanghina. Huminto ako sa pagkain ng maayos. Huminto ako sa pagsasalita. Sa eskwelahan, tinatanong ng matitser kung okay lang ba sa bahay. Tumango lang ako. Ano ang sasabihin ko? Sino ang maniniwala sa akin? Si Tonyo ang paboritong lahat. Magandang lalaki, magalang, matulungin. Tinutulungan ang mga matatanda sa kanilang mga pinamili. Nakikipaglaro ng basketball sa mga bata sa kalye. Ang perpektong anak. Walang sinuman ang makakaisip sa halimaw na pagkatao niya kapag sarado na ang mapinto. May isang araw na muntik ko nang sabihin ang lahat. Kay Aling Consuelo, ang aming kapitbahay. Iba siya sa lahat. Walang asawa, mag-isang naninirahan, nagtatrabaho, pinag-usapan siyang ibang mga babae, sinasabing tomboy daw, hindi mabuting babae. Pero palagi siyang mabait sa akin. Jessica,
"Anak, hindi ka okay," sabi niya isang araw, nang makita niya akong umiyak sa likod ng simbahan. Anong nangyayari? Binuksan ko ang aking bibig para magsalita. Ang masalita ay nasa dulo ng aking dila. Ang kuya ko, siya, may ginagawa siya. Pero naalala ko ang tatay ko kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi lang sa akin, kundi sa nanay ko, sa sinumang makikialam. At nanahimik ako. Wala po, Aling Consuelo. Malungkot lang po ako kasi nagaway kami ng kaibigan ko. Hindi siya naniwala. Nakita ko sa mga mata niya, pero hindi na siya nagpumilit. Makalipas ang maraming taon, noong nangyari na ang lahat, hinanap niya ako. Alam ko, Jessica, alam ko, at wala akong ginawa. Patawarin mo ako. Pinatawad ko siya, siyempre. Ano nga ba ang magagawa niya? Noong panahong iyon, walang nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito. Lihim ng pamilya. Ipinagbabawal na paksa. Kahihiyang dinadala ng tahimik. Nung 13 ako, nagsimulang magbago ang katawan ko. Nagsimulang lumaki ang dibdib, lumapad ang balakang. Dumating ang regla na ikinagulat ko dahil walang sinuman ang nagpaliwanag sa akin. Binigyan lang ako ni nanay ng malumang basahan at sinabing, "Dalaga ka na ngayon, mag-ingat ka." Mag-ingat sa ano? Nag-ingat na ako ng husto, pero wala pa ring silbi. Lalong lumala si Tonyo sa mga pagbabago sa aking katawan. Para bang naging mas mahalaga akong tropeo. Dumalas ang kanyang pagbisita sa gabi. Minsan, hindi na niya hinihintay na makatulog ang lahat. Kukurutin niya ako sa banyo, sa kusina, sa kahit saang madilim na sulok ng bahay. Lalo kang gumaganda, sasabihin niya. Malapit nang mag-abang ang magalalaki sa iyo, pero akin ka lang, tandaan mo, akin lang. Isa akong bagay, isang ari-arian na nakatatak at nakarehistro sa kanya. At ang masama pa, tila lahat ay sumasang-ayon dito. Laging sinasabi ng tatay ko, si Tonyo ang pipili kung kanino ka ikakasal. Kilala niya ang mabinata sa bayan, alam niya kung sino ang matino. Hindi niya alam na ang kaisa-isang lalaking nakahipo sa akin ay ang sarili niyang anak. Ang huling patak ng pasensya ko ay dumating isang hapon ng Disyembre. Sobrang init, yung tipong lahat ay irritable. Umalis ang tatay ko papunta sa trabaho. Ang nanay ko naman ay nagpunta sa sapa para maglaba. Mag-isa ako sa bahay. Hindi pala mag-isa, kasama ko siya. "Halika, Jessica. Samantalahin natin na walang tao." Sinubukan kong tumakbo, pero mas mabilis siya. Hinablot niya ang buhok ko, kinalatkat ako papunta sa kwarto. Sa pagkakataong ito, lumaban ako. Sa unang pagkakataon sa lahat ng mataon na iyon, lumaban ako, nakalmot, nangagat, nanipa. Pero mas malakas siya. Palagi siyang mas malakas. "Nakmamatapang ka na ngayon, ha? Kailangan kitang turuan ng leksyon." Ang leksyong iyon ay mas masakit kaysa sa lahat ng manauna. Nang matapos siya, duguan ako. Tiningnan niya ang dugo sa kumot at nakibit balikat lang. "Linisin mo yan bago dumating si nanay." Pero hindi ko nilinis. Hindi ko kayang tumayo. Nanatili akong nakahiga doon sa pulang mansa, hinahangat na mamatay, na mawala, na maglaho. Ganun ako natakpuan ng nanay ko. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking matainga. Isang sigaw ng takot, ng sakit, ng pagsisisi. Alam niya, siyempre, alam niya, palagi niyang alam. "Diyos ko, anak ko. Diyos ko." Niyakap niya ako, kinandong na parang sanggol. "Patawarin mo ang nanay mo, patawarin mo." Sa araw na yon, may nabasag sa loob niya. O baka naman may naayos. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, binuhat niya ako, dinala sa banyo, hinugasan ng maingat, pagkatapos ay gumawa ngang isang balutan ng aming mga damit. "Alis tayo," sabi niya. "Saan, Nay?" Hindi ko alam. Pero kailangan nating umalis dito. Pero hindi kami nakaalis. Noong nasa pinto na kami, dala ang magamit, dumating ang tatay ko, lasing gayang dati. Nakita niya ang eksena, naintindihan agad. Anong kalokohan to? Sinubukang ipaliwanag ni nanay. Nautal siya, umiyak, nagmamakaawa. Ipinakita niya ang dugo, ang mga pasa.
Nakinig ang tatay ko sa lahat ng tahimik. Pagkatapos, tumingin siya kay Tonyo na lumitaw sa likod niya. Toto ba tu, anak? Nakibit balikat si Tonyo. Nagsisinungaling lang si Jessica, tay, alam nyo naman ang mababay. Baka nagseselos lang dahil may girlfriend na ako. At naniwala ang tatay ko. O nakunwaring naniwala. O sadyang wala siyang pakialam. Sinampal niya ang nanay ko ng sobrang lakas na natumba ito. Tigilan mo ang pagprotekta sa putanayan. Gusto mong tumakas? Sige, tumakas ka. Pero maiwan ang bata. May kailangang magluto at maglaba sa bahay nato. Tiningnan ako ni nanay. Nakita ko ang eksaktong sandali kung kailan siya sumuko sa akin sa sarili niya sa buhay. Binitawan niya ang maleta sa sahig at pumasok sa kwarto. Hindi na namin pinag-usapan ang araw na iyon. Nagpatuloy ang buhay. Nagpatuloy ang pagbisita sa gabi. Patuloy na nilapastangan ang katawan ko. Unti-unting namamatay ang kaluluwa ko. Pero may nagbago. Hindi na ako ang dating batang takot na kumakagat sa unan para hindi sumigaw. Ngayon, isa na akong survivor. At ginagawa ngang mga survivor ang lahat ng kailangan para manatiling buhay kahit nasa loop, matagal ng patay. Ganyan ang nangyayari sa isang bahay kung saan ang halimaw ay may proteksyon ng hari, kung saan ang reyna ay masyadong mahina para protektahan ang prinsesa, kung saan ang sigaw ay nabibingi at ang luha ay hindi nakikita. Ganyan natutunan ng isang batang babae na ang pamilya ay maaring maging kasing kahulugan ng impyerno. At ang pinakamasama ay parating pa lang, ang bongga na kasalanan. Nagsimula ang taong 1965 ng kakaiba. Nagising ako sa unang araw Enero na masama ang sikmura, pero hindi ito hangover, hindi naman kami nagdiriwang sa bahay. Ito ay pagduduwal, yung tipong bigla na lang dumarating at nagpapatakbo sa iyo sa banyo. Akala ko may nakain lang akong panis. Hindi ko alam na ang pagduduwal na iyon ang magbabago sa takbo ng aking buhay. Mabilis na lumipas ang Enero. Nagpatuloy ang pagduduwal, lalo na sa umaga. Napansin ni nanay, siyempre, may nakain ka bang panis? Anak, umiling ako. Paano kami makakaroon ng panis na pagkain? Halos wala na nga kaming disenteng pagkain? Isang Martes ng Pebrero, doon ko nalaman. Huli na ang regla ko, sobrang huli na. Nang pagsamahin ko ang paggadelay, ang pagduduwal, ang pananakit ngang dibdib, at ang kakaibang pagnanasa sa hilaw na mangga na may bagong, Diyos ko, hindi maari. Pero toto. Naalala ko ang takot na naramdaman ko. Nakaupo sa sahig ng banyo. Binibilang sa daliri kong ilang buwan na. Disyembre, hindi dumating. Enero, wala rin. Kalahati ng Pebrero, wala pa rin. 3 buwan. 3 buwan na dinadala ko ito sa loop ko. Sobrang takot ko na nasuka ako doon mismo. Hindi na dahil sa paglilihi, kundi purong sindak. 14 anyos. 14 anyos ako at buntis sa sarili kong kapatid. Paano ko ito sasabihin? Kanino? Alam na ni nanay ang mapang-abuso at wala siyang ginagawa. Ang tatay ko, sasabihin niyang kasalanan ko na inakit ko si Tonyo, at si Tonyo, anong gagawin niya kapag nalaman niya? Nagpasya akong itago ito. Wala nang ibang paraan. Nagsimula akong magsuot ng pinakamaluluwag na damit na makita ko, mga damit ng tatay ko, mga maluluwag na bestida ni nanay. Nagtatali akong tela sa tiyan ko, sobrang higpit na masakit. Kahit ano para lang may tago ang umbok na nagsisimula ng lumitaw. Pero ang katawan ng batang buntis, hindi mo may tatago ng matagal. Ang nanay ko ang unang nakapansin, siyempre. Isang umaga ngang Marso, pumasok siya sa kwarto habang nagbibihis ako. Nakita niya ang tiyan ko na medyo malaki na, angga namamagang dibdib, angga stretch marks na nagsisimula ng lumabas. Nawalan kulay ang kanyang mukha. Jessica, anak, buntis ka ba? Nagsimula akong umiyak. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na umiyak ako ng toto. Hindi yung tahimik na pag-iyak na natutunan kong gawin para hindi makagambala. Humahagulgol ako ng sobra na halos hindi ako makahinga. Nay, hindi ko po sinasadya. Sumpa man. Hindi ko po ginusto. Siya, palagi siyang. Niyakap niya ako ng mahigpit.
Isang yakap na matagal na niyang hindi ginagawa. Sabay kaming umiyak doon sa malamig na sahig ng kwarto. Dalawang babaeng winasak ng isang kasawian. Kailangan nating sabihin sa tatay mo, sabi niya sa wakas. Nanlamig ang dugo ko. Huwag po, ne, parang awan niyo na, papatayin niya ako. At ano ang gusto mong gawin ko, Jessica? Malapit nang hindi na natin maitago yan. Tama siya. Sa 4 na buwan, mahirap nang itago. Sa 5, imposible na. Pero mas malaki ang takot ko kaysa sa katwiran. Maghintay pa po tayong konti. Konting-konti na lang. Pumayak siya, kawa-awa. Takot na takot din siya sa tatay ko. Pero nagsimula siyang alagaan ako ng patago. Nagtatabi siyang dagdag na pagkain. Nagpapakulong nga halamang gamot na nakakatulong sa pagdudual, nilalagyan nangis ang tiyan ko para hindi masyadong maka-stretch marks. Si Tonyo, patuloy pa ring pumupunta sa kwarto ko. Nakakabaliw sabihin ito, pero wala siyang napapansin. Ang malalaki, manhit kapag gusto nila. Ginagawa niya ang gusto niya, at umalis nang hindi napapansin na nagbabago ang katawan ko, na umungol ako hindi sa sarap hindi kailanman naging sarap kundi sa sakit, dahil mas masakit ang lahat habang lumalaki ang sanggol sa loob ko. Dumating ang Abril at kasama nito ang aking pag-aalala. Imposible nang itago ng tuluyan ang aking tiyan. Nagsimula akong magsuot ng alampay sa lahat ng oras kahit sa napakainit na panahon ng Nueva Ecija. Sa eskwelahan, nagimbento ako na may problema ako sa likod kaya ako nakayuko. Naniwala ang matitser o nagkunwaring naniwala. Pero sa bahay, lalong humihirap. Isang gabi ng Mayo, bumaksak ang lahat. Dumating ang tatay ko na mas lasing kaysa dati. Inaway niya si nanay dahil sa malamig na hapunan. Binali ang 2 plato, sinipa ang aso. Sinubukan siyang pakalmahin ni Tonyo, pero kahit ang paboritong anak ay hindi umubra. Nasaan yung puta na si Jessica? Sigaw niya. Nakatago ako sa kwarto. Nagdarasal na kalimutan niyang mayroon ako. Pero sa araw na iyon, malas ako. Sinira niya ang pinto. Nakita niya akong nakasiksik sa sulok, sinusubukang takpan ang aking tiyan ng alampay. Lumakat siya palapit at huminto. Ang mga mata niya ay nagpalipat-lipat mula sa mukha ko patungo sa aking tiyan, pabalik sa mukha ko, pababa ulit. Tanggalin mo yang tela. Ako. Tanggalin mo sabi yang tela. Nanginginig ang makamay ko habang tinatanggal ang alampay. Tumayo ako doon. Kitang-kita ang 5 buwang tiyan ko sa ilalim ng manipis na bestida. Ang katahimikan ay mas malala pa kaysa sa anumang siga. Namula siya, naging kulay ube. Halos lumuwa ang mga mata. Nang sa wakas ay magsalita siya, mababa at mapanganib ang kanyang boses. Kanino yan? Binuksan ko ang aking bibig, pero walang lumabas na tunog. Kanino yan? Tinatanong kita kung kanino ang batang yan. Jomar, kalma ka lang. Sinubukan ni nanay na mamagitan. Sinampal niya ito nang hindi man lang tumitingin. Manahimik ka. Bumalik ang atensyon niya sa akin. Puta, alam ko na. Palagi kong alam na hindi ka matino. Sino? Yung anak ni Mang Berto sa panaderya? Yung katulong sa palengke? Ilan sila? Malandi ka? Ang nga salita niya ay mas matalim pa sa kutsilyo. Puta, malandi. Sa edad ng 14, buntis sa sarili kong kapatid at iyon ang nakikita ngang tatay ko sa akin. Tay, hindi po ako. Hindi po. Huwag mo kong tawaging tatay. Dinura niya ang masalita. Hindi ako tatay ngang puta. Doon pumasok si Tonyo sa kwarto. Nakita niya ang eksena, naintindihan agad. Pero sa halip na takot o pagsisisi, ang nakita ko sa mukha niya ay galit. Anong nangyayari dito? Ang kapatid mo. Tinuro akong tatay ko na parabang isang nakakadiring hayop. Buntis ang puta. Tiningnan ako ni Tonyo. Nagtakpo ang aming mamata sandali. Sa sandaling iyon, alam niyang magsasalita ako. Nakita niya sa mukha ko at nagpasya siyang maunahan ako. Alam ko na po yan, tay, sabi niya ng mahinahon. Nakita ko siyang kasama si Mark, yung gasoline boy. Ilang beses ko na pong sinubukan sabihin sa inyo pero ayaw niyong maniwala. Si Mark. Ang gasoline boy, isang 16 anyos na lalaki na halos hindi tumitingin sa akin.
Pero sapat na ang pagbanggit sa pangalan niya para sumabog ang tatay ko. Hayop na yon. Papatayin ko siya. At lumabas siyang pinto. Naglalakat ng pasuray-suray sa kalasingan pero determinado. Sumunod si Tonyo, hindi para pigilan siya, kundi para siguraduhin kakapit ang kwento. Naiwan akong mag-isa kasama ang nanay ko. Tiningnan niya ako, isang halongang awa at desperasyon. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? May magbabago ba? Sagot ko, pagod na pagod para umiyak. Sa tingin mo ba maniniwala siya? Hindi siya sumagot. Pareho naming alam ang sagot. Ang sumunod na nangyari ay mas matinding impyerno. Hinanap ng tatay ko si Mark, gumawa ng malaking iskandalo. Natakot ang pamilyang yung binata. Nanumpa na hindi kailanman hinawakan ni Mark ang isang daliri ko at totoo iyon. Pero naikalat na ngang tatay ko sa buong bayan na inabuso ng gasoline boy ang kawalang malay ng kanyang anak. Sa loob nga, 2 linggo, lumipat ang pamilya ni Mark. Tumakas sila sa kahihiyan, samgabanta, samga chismis, isang inosente ang nabayat sa kasalanan ng kuya ko. At ako? Naging kahihiyan akong pamilya. Opisyal na naging ligaw na tupa ang sumira sa pangalan ng Marazon. Hindi na ako tinitingnan ng tatay ko sa mukha. Inaalagaan ako ni nanay ng patago, pero laging may ganoong tingin na parang may daladalang napakabigat na kasalanan. Si Tonyo, naging bayani siya. Ang kapatid na sumubok protektahan ang karangalan ng pamilya, ang naktangkang balaan ang ama tungkol sa diangkop na pag-uugali ng kapatid, nakakadiri. Sa gabi, pumupunta pa rin siya sa kwarto ko. Mas madalang na kaysa dati, dahil ngayon ay sirang kalakal na ako, sabi niya, pero pumupunta pa rin siya. At kapag nandun siya, ibubulong niya sa tainga ko, anak ko yan, huwag mong kalimutan yan. Mabagal na lumipas ang Hunyo, mas malala pa ang Hulyo. Lumalaki ang tiyan ko, gumagalaw ang sanggol, at ako'y nanghihina sa loob. Huminto ako sa pag-aaral, ipinagbawal ngang tatay ko. Ayoko nang mapahiya, panang dahil sa iyo. Nakakulong ako sa bahay, isang bilanggo na nakdadalan ng isa pang bilangguan sa sinapupunan. Ang tanging mangga paglabas ko ay papunta sa simbahan. Ipinipilit ng tatay ko na pumunta ako, na makita ng lahat ang aking kasalanan, ang aking kahihiyan. Nagbubulungan ang mga matatandang manang, nagtuturuan, umiiling sa pagkadismaya. Upo ako sa pinakahuling bangko, tinatakpan ng alampay ang malaki ko ng tiyan at magdarasal. Hindi para sa kapatawaran anong kapatawaran ang kailangan ko, kundi para sa lakas, para sa isang paraan para makatakas, para sa isang himala. Noong Agosto, 8 buwan na ang tiyan ko, hirap na akong maglakad, namamaga ang mapaa, masakit ang likod, ang sanggol ay parang tingga sa bigat. Nagpapaanak si nanay sa bahay, hilot siya kapag hindi naglalaba o binubagbog ng tatay ko. Inihahanda niya ako sa mga senyales, tinuturuan akong huminga, tiisin ang sakit. Mahirap to, sabi niya, masyado ka pang bata, masyadong maliit. Pero kakayanin natin. Na para bang kaya niyang hatiin ang sakit ng panganganak, na para bang kaya niyang pasanin kasama ko ang bigat ng pagsilang sa isang anak na kasabay kong pamangkin. Isang madaling araw ng Setyembre, nagsimula ang makirot. Nagising ako sa isang matinding kirot sa likod. Pagkatapos ay isa pa sa tiyan. May likidong dumadaloy sa aking magabinti. Pumutok na ang panubigan ko. Tinawag ko si nanay ng mahina. Tumatakbo siyang lumapit. Sinuri ang sitwasyon. Ngayon na. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong alaalang sakit. Kinakagat ko ang isang tela para hindi sumigaw, para hindi magising ang mga lalaki sa bahay. Nagpapakulo si nanay ng tubig, naghahanda ng malinis na tela, bumubulong ng magasalitang nagpapalakas ng loob. Lakas, anak, hinga, ganyan. Malapit na. Pero hindi pa malapit. Suhi ang sanggol, ayaw umikot. Pinagpapawisan si nanay gaya ko. Ang kanyang ngasanay na kamay ay sinusubukang imaniobra ito. Mahal na birhen, tulungan mo ang anak ko. Nagdarasal siya sa pagitan ng makamamaraan. 16 na oras akong naklabor. 16 na oras na parang 16 na taon. Nang sa wakas ay nagpasya, ang sanggol na lumabas, wala na akong lakas para umire. Isa pa, Jessica, isa pa. At sa huling buksong sakit, lumabas siya, isang batang lalaki. Maliit,
pero perpekto. Maitim ang buhok, maputi ang balat. Ang mamata ng magmulat ay berde. Berde, tulad ng kay Tonyo. Pinutol ni nanay ang pusot, nilinis ang sanggol, binalot sa lampin. Nang ilagay niya ito sa aking dibdib, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pag-ibig, dalisay, nakakawasak, walang kondisyon na pag-ibig. Ang maliit na nilalang na iyon ay walang kasalanan. Inosente, dalisay, karapat-dapat sa lahat ng proteksyon sa mundo. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni nanay. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok ang tatay ko, kasunod si Tonyo. Nakita nila ang sanggol, nakita akong pagod na pagod at duguan sa kama. Lalaki, sabi ngang tatay ko, isang aninongang pagmamalaki. Ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit agad ding nawala. Hindi mahalaga, anak sa labas ay anak pa rin sa labas. Pero lumapit si Tonyo. Tiningnan niya ang sanggol. Nakita niya ang berdeng mamata, ang panganak papakita ng masenyales na magiging kwadrado tulad ng sa kanya. Ngumiti siya. Guwapo ang bata, sabi niya. At sa isang sandali, isang napakaikling sandali, nakita ko sa mga mata niya ang isang bagay na tila pagsisisi. Hindi pagsisisi. Pagmamayari, isang baluktot na pagmamalaki. Ang sanggol na iyon ang buhay na patunay ng kanyang kapangyarihan sa akin. Tatawagin siyang Carlos. Nakpasya ang tatay ko. Carlos, pangalan ng disenteng lalaki. Baka sakaling hindi magmana sa ina. Ang anak ko ay may pangalan na ngayon. Carlos Razon. Walang ama sa rehistro dahil opisyal na walang nakakaalam kung sino. Matagal nang umalis si Mark kaya hindi nila mailagay ang pangalan niya. Naiwan lang ang sa akin. Sa mga sumunod na araw, naging kakaiba ang bahay. Nakunwari ang tatay ko na hindi umiiral ang sanggol. Inalagaan kami ni nanay sa abot ng kanyang makakaya. At si Tonyo, paligid-ligid siya. Tinitignan ang bata habang dumidede, habang pinapalitan ngang lampin, habang natutulog. Minsan, sinusubukan niyang kargahin, pero hindi ko hinahayaan. Naninigas ang buong katawan ko kapag lumalapit siya. Anak ko rin yan, sabi niya minsan, mahina, nung kami lang dalawa. Hindi, sagot ko, buong lakas na kaya kong tipunin. Akin lang siya. Pero alam kong hindi iyon totoo. Sa bahay na iyon, sa pamilyang iyon, walang akin lang. Hindi ang katawan ko, hindi ang anak ko, hindi ang buhay ko. Matagal bago lumabas ang gatas ko. Umiyak si Carlos sa gutom, ako naman ay umiyak sa desperasyon. Gumagawa si nanay ng gatsa, minamasahe ako, pero tila tumatanggi ang katawan kong alagaan ang batang nakmula sa sobrang pagdurusa. Si Aling Consuelo, ang kapitbahay, ang nagligtas sa sitwasyon. Dumating siya na may dalang isang latang gatas na pulbos. Sabi niya, tira daw ngang apo niya. Kasinungalingan, siyempre, binili niya iyon, pero ipinakita niya sa paraang hindi matatanggihan ng tatay ko nang hindi makmumukhang mas masama pa kaysa sa dati. Tanggapin mo na, Jomar. Para sa bata, wala siyang kasalanan. At ganun nakaligtas si Carlos sa maunang buwan. Gatas na pulbos na donasyon ng kapitbahay, magadamit na misteryosong lumilitaw sa pinto, isang kumot dito, isang supon doon. Alam gayan, alam glahat, at ilan ang sumusubok tumulong sa paraang kaya nila. Pero ang sitwasyon sa bahay lalong lumala. Mas lalong naglalasing ang tatay ko, mas lalong nananakit. Nang hihina si nanay. At si Tonyo, nagsimula siyang magplano. Paglaking batang yan, magiging katulad ko yan, sabi niya. Ituturo ko sa kanya lahat. Magiging partner ko yan, dugo ko. Ang takot na naramdaman ko nang marinig ko iyon ay mas malala pa sa lahat ng karahasang dinanas ko. Ang anak ko. Gusto niyang gawing isang halimaw ang anak ko. Tulad niya. Hindi. Hinding-hindi. Mamamatay muna ako bago ko hayaan iyon. At doon, nagsimula akong planuhin ang aming pagtakas. Mag-isa, sa edad na 15, may isang sanggol na ilang buwan pa lang, walang pera, walang mapupuntahan. Pero kailangan kong subukan. Para kay Carlos. Para sa inosenteng bata na karapat-dapat makaroon ng pagkataong maging iba, maging mas mabuti, maging malaya.
Ang problema ay, paano ka tatakas sa isang bilangguan kung saan ang mabantay mo ay natutulog sa katabing kwarto? Paano mo poprotektahan ang isang bata kung ikaw mismo ay bata pa? Paano ka makakahanap ng kaligtasan kung ang buong mundo ay tinalikuran ka na? Ang sagot ay darating sa pinaka-hindi inaasahang paraan, at magbabago ito ang aming buhay magpakailanman. Pero iyan, ikukwento ko sa susunod. Ang pagtakas at ang bagong buhay. Ang planong pagtakas ay paulit-ulit na umikot sa isip ko araw at gabi. 3 buwan na si Carlos, maayos nang dumidede sa bote, at halos buong gabi nang natutulog. Pero paano makatakas ang isang 15 anyos na babae na walang kusing? Dala ang isang sanggol? Saan pupunta? Anong perang gagastusin? Disyembre ng lakas loob kong sinubukan sa unang pagkakataon. Umalis ang tatay ko papunta sa trabaho. Naglaro ng basketball si Tonyo. Nasa bakuran si nanay. Nagsasampay ngang damit. Kinuha ko si Carlos. Binalot sa kumot. Inilagay sa isang bayong ang ilang damit niya at isang latang gatas. Wala men lang akong maleta. Aalis ako na parang pulubi. Nakarating ako sa gate, ang puso ko'y kumakabog ng sobrang lakas na akala ko'y sasabog. Isang hakbang sa kalsada, 2, 3. Hanggang sa marinig ko ang boses ng tatay ko. Saan ka pupunta? Hindi pala siya pumasok sa trabaho. Nagtatago pala siya. Naghihintay, na para bang alam niyang susubukan ko. Dahan-dahan akong lumingon. Si Carlos ay mahigpit na yakap sa aking dibdib. Ako, ipapasyal ko lang sana ang bata para mahanginan. Ang sampal ay dumating bago ko pa matapos ang pangungusap. Napaupo ako sa kalsada, pinoprotektahan si Carlos gamit ang aking katawan. Nagsimula siyang umiyak sa takot. Puta, sinungaling! Akala mo makatakas ka kasama yang bastardo mo? Kinalatkat niya ako pabalik sa bahay sa pamamagitan ng aking buhok. Isinara ang pinto, kinuha ang susi. Mula sa araw na iyon, naging opisyal na akong bilanggo. Hindi ako maaring lumabas kahit sa bakuran ng walang nagbabantay. Dumating ang Enero ng 1966, mainit at nakakasakal. Lumalaki si Carlos, araw-araw ay lalong nagiging kamukha ni Tonyo. Parehong berdeng mata, parehong kwadradong panga. Siya ang aking biyaya at sumpa. Mahal ko ang batang iyon higit pa sa aking buhay. Ngunit bawat katangian niya ay paalala ng pangingilabot na dinanas ko. Nagsimulang magpakita ng interes si Tonyo sa bata. Gustong kargahin, gustong makipaglaro. Nandidiri ako, pero hindi ko siya laging mapipigilan. Sinusuportahan siya ng tatay ko. Hayaan mo ang tiyuhin na alagaan ang pamangkin. Mabuti yung may lalaking tinitinggala. Lalaking tinitinggala. Kung alam lang niya kung anong klaseng lalaki iyon. Isang hapon, narinig kong nag-usap si Tonyo at ang isang kaibigan. Paglaking batang yan, magiging partner ko yan. Ituturo ko sa kanya lahat ng alam ko. Babae, inom, saya. Magiging tunay na lalaki, hindi isang duwag na pinalaking babae. Nanlamig ako. Hindi lang paglalaro ng basketball o pangingisda ang tinutukoy niya. Pinaplano niyang gawing isang Maninila rin ang anak ko. Isa pang halimaw. Hindi. Mas gugustuhin kong mamatay. Mas gugustuhin kong pumatay bago ko hayaan iyon. Isang gabing Pebrero, sinubukan kong muli. Sa pagkakataong ito, mas naging matalino ako. Hinintay kong mahimbing ang tulog ng lahat. Kinuha ko ang kutsilyo sa kusina, pinuwersa ang bintana ng kwarto, dahan-dahan at walang ingay. Inuna kong ipasa si Carlos. Pagkatapos ay isiniksik ko ang aking sarili sa siwang. Halos nasa kalye na ako nang magsimulang tumahol ang aso ng kapitbahay. Nagising ang buong kapitbahayan. Nagzindingang ilaw ang magabahay, may mga taong sumisilip. Lumabas ang tatay ko sa pinto, naka-briefs at sinelas, galit na galit. Habulin niyo. Tumakbo ako, karga-karga si Carlos. Nakayapak, tumakbo ako nang hindi ko pa nagagawa dati. Pero saan? Wala akong kakilala. Wala akong pamilya maliban sa kanila. Ang madidilim na kalye, lahat ay tila makakamukha. Umiyak ang sanggol. Umiyak ako. Ang desperasyon ay bumabalot sa akin. Nagtago ako sa likod ng simbahan. Nanatili ako rong nakaupo. Nagdarasal na sanay magumaga, na sanay may dumating na solusyon,
isang himala. Pero walang himalang dumating. Ang tatay ko ang dumating, kasama si Tonyo at 2 kaibigan. Madali nila akong nahanap. Malit na bayan, walang gaanong mapagtataguan. Ang bagbok na natanggap ko sa pagkakataong iyon ay halos ikamatay ko. Binugbok nila ako hanggang sa mawalan ako ngamalay. Nagising ako makalipas ang 2 araw, puro pasa, halos hindi may dilat ang mga mata